lies. Kasi hindi po totoo na napag-usapan doon na itaas yung edad, yung qualifying age, pagtapo ng presidente sa vice presidente from 40 to 50 para ma-disqualify. Nothing could be farther from the truth, Madam President. Nako, So, grabe with ka, that, Lacson. I support the motion of the former Senate President, former Majority Leader Mick Zubiri, na to strike off the record yung mga portions na offensive sa mga kapwa natin senador. Oh, Sir Lito, no? Very disappointed ako kay, sorry, Senator Oh, Ping. diba? Kasi Totoo dati lang, sobrang bilib ako dyan disappointed eh. Alam mo, hirap na hirap ako mag-explain ang Okay. ganyan, no? Kasi even Nagbago. those kagaya mo na bilib, supporters niya, no? Kasi nagbago ang hihip ng mundo ay ng hangin at nagbago ang ikot ng mundo sa kaugalian at attitude ni Senador Ping Lacson. Di ba? Even some of those guys na previous staff niya na nag-retire na sa kanya or ano, tinatanong ako, ano nangyari kay Oh, diba? Senator Yeah. Ping? At hindi talaga ako makasagot. Ang sinasabi ko na lang, mahirap kasing basahin si Senator Ping. Medyo inscrutable yan eh. Pangalawa, kako, introvert. Hindi yan, wala masyadong barkada yan except yung mga mista niya nung PMA, no? Tapos, mahirap siyang basahin at saka masyado siyang secretive, no? Hindi siya yung typical politiko na pack your bat, pat your back and all that, no? Hindi, no? Papasok nga yan sa airport, dire-diretso, hindi man lang magbatian doon sa mga naghihintay sa airport, no? Wala siyang pork barrel. Wala, hindi siya. Yun nga, yung isa kaya bilib na bilib ka Yeah, sa kanya, correct, doon sa mga correct. ganon, no? Wala siyang pork barrel. Yan lagi ang pinagmamalaki niya. Di ba? Simula pa noon na pumungtong siya sa Senado. Pero, tingnan mo naman, lantara naman siya. Ayan, lantarang kasinungalingan. At yan na nga ba ang sinasabi ko noong una? Ayan, nagpalabas ng punong video si Manang Aimee na ikinagulat ng buong minority at syempre nabulaga or naitbulaga sila lalong-lalo na si Tito Soto, asin Tuta Soto. Fairness, nagulat rin ang mga ibang taong bayan sa inilabas ni Mangga, Senador Aimee Marcos. Ayan na nga ba sinasabi ko na may banat sa kanila si Atty. Guanzon. At may patutsada naman si Mr. Lito Banayo. Ang isa sa mga nagsiwalat at buong siwalat na pinakauna na mayroong talagang nangyayari kababalaghan sa CONAS, di ba? Syempre kasama nila si Miss Patty Binan. Lantara ng pagsisinungaling nila Lacson at Tuta Soto rito. Ang video raw ni Miss Aimee Marcos ay walang katotohanan. Sinasabi nila dyan sa plenary. Grabe, video na nga. Talagang napakalakas na ebidensya sa social media. Yung mga bidyong, mga nakaraang interview niya. Diba? Ni Tito Soto, ni Tuta Soto. Diba? Ang video raw ni Miss Aimee Marcos ay walang katotohanan. Kaya ito ang dahilan kung bakit na siya ay namang kinapikon. Siya namang ikinapikon ni Balimbing Mick Zubiri, di ba? Itong si Mick Zubiri ay desperado ito dahil isinugal niya ang boto niya sa minority na akala niya ay mananalo ang binotohan niyang nung araw na mag-a-attempt mula na makuha ni Tuto Soto ang Senate President, di ba? Ngayon, actually, yung mga video na yan, ay yung mga, tama, yung mga video na yan, ay matagal na yan, na base sa ibinulgar na video ni Senador Aimee Marcos. Dahil nga sa, dito Piconayas ay gumawa sila ng strategy na, yun nga, nag-walk out sila, yung mga taga-minority, sa pangunguna ni, Pinky Lacson. Imagine, nung nabibidyoan sila habang nag-walk out, si Ping Lacson ang unang-una na lumabas para mag-walk out. Para sa akin, mali po yun. Dapat lumaban sila ng debate. At sa paglalaban nila ng debate, dapat yung ginawa nila, mahikayat nila
yung mga ibang majority na kung ipatunayan nila na tama sila. Sa debate sila dapat bumase, hindi sa walkout. Hindi yung iyakin sila para mag-walkout. Dapat lumalaban talaga silang debate at mahikayat nila yung mga ibang senador na bumoto sa mga minumungkahin nila na nasa dinadebate nila. Diba? Yung gusto nilang mangyari. Dapat ganun, hindi yung iiyak kayo at mag-walk out. Ano, ngayon, ano sa palagay ninyo? Para sa akin, ang strategy nila, yan sa scripted lang talaga lahat yan. Na iyan ang ganti nila sa bidyong inilabas ni Amy Marcos, sa totoo lang. Hindi lumalaban ng patas ng mga taga-minority na mga tuta ng administrasyong ito. Eh ang tanong, bakit nagpaiwan si Tuto Soto? Yun yung nakarang, di ba, nag-walk out para pigilan ang pagpatuloy ng session ng araw na yon at magbotohan. Kung ako sa mga majority, tinuloy nila ang pagboto eh. Eh kaso na dito yung kontrabida si Tuta Soto na talagang siya yung umaharang. Siya talaga yung para hindi maituloy ang pagbobotohan diyan sa rules na binibigyan karapatan kung sino may nakakulong na senador na bumoto at ma-videohan, ma-online. Diba? Ma-online video. Ganun. Kaya, eto no, pa-walk out sila. Kunwari pa, may labas sa taong bayan na sila ang api. Talaga ba? Nung kayo ang humawak noon, wala sa direksyon ng Senado na puro pangumulitika ang inaasikaso ninyo kaysa sa totoong issue at pahirap sa taong bayan. Kaya nga nung hinawakan ng minority dati ni Pinky Lacson doon siya nasira doon nasira yung mga majority. Alam niyo kung bakit dati? Dahil pinagtatakpan nila ang mastermind na talaga namang doon na bumaba ang tingin ng tao sa Senado dahil dyan sa pagtatakip sa mastermind ni Pink Lacson, di ba? Ni Pinky Lacson. Kaya hindi ninyo pinagpapansin ang lahat ng problema ng bansa, yung ano na yan, minority na yan, dating majority. Kumbaga si Erwin Tulfo, ito gusto niya ipares tong ibang senador. Yan nga yung talagang hinahabol ng majority na kailangan kumpleto pa rin sila kahit na kakasuhan na yung mga tatlong senador diyan ay makakaboto pa rin sila. 'Di ba? Eh iba binoto yan ng taong bayan. Kaya karapatan pa rin yung mga yan na bumoto. 'Di ba? Kaya ito no. Kumbaga sa totoo lang, kaya hindi ang mangyayari sa Pilipinas. Kapag natuloy itong masamang balak ng mga buhayang senador at mga buhayang congressman na babuyin at balahurain ang saligang batas na tinatawag nating CONAS. Diba? Kumbaga ang kawalan rin ng tren na PNR, ang kawalan ng subway, na term extension. Ibig sabihin, term extension din ang kahirapan na mararanasan ng taong bayan. Diba? Kumbaga wala na tayong subway ngayon, wala tayong PNR. Magtitiis na naman tayo na may term extension na wala na naman ulit tayo sa susunod na administrasyon. Dapat magbago na ng administrasyon para meron na tayong project na PNR tsaka subway na may tuloy man lang sana. Hirap na hirap ng mga taong bayan sa kaka-commute sa matataas na pamasahe. Grabe. Sa bus. Hindi yan sumusunod Dito sa bus, sa mga bus sa terminal, malalaman mo na lang ang taas-taas na ng mga pamasahe nila. Grabe, di ba? Kaya ito po, no, bago po ang lahat, ay welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito, no, panoorin po natin ang buong video. Hindi ko babanggitin yung source ko unless mag-deny Exactly. si Senate President or si Speaker Boji, mag-deny sila na nangyari yung meeting. Si Senator Amy, nabasa yata nung staff niya yung column ko, pinabasa sa kanya. Tumawag sa akin si Senator Amy.
Hoy, sabi niya, dito, sino source mo? Sabi ko, hindi ko sasabihin ang source ko, kako. Wala ako sasabihin ng source, kako. Basta, kako, yan, nangyari yan, kako. Ganon. And I said nga, 10 kami doon, no, na nag-uusap-usap. Ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen, sometimes Governor Rudito Albano would be there, ex-Congressman Suplico, and several others. So ako naman, walang out of, wala naman seryoso sa pag-usapan. So I shared, sabi ko, kanina pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yun, hindi ko ikukwento. Di, totoo yun. Kayo ba naman masikreto kayo di ba? Lalong-lalo to ng gobyernong ito. Number 1 kasi kayo sa kasunungalingan. Di ba? Ito kasi sensitive kung seryoso. Tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, Ito ilan lang, ba yung no? kwarto doon sa Senate? Kumbaga, hindi malayong mangyari yan. Kumbaga, hindi malayong hindi mangyari yan. Alam niyo bakit? Talo na sila sa impeachment Kumbaga, pamumulitika pa rin na nasa utak nila. May number na para manalo si Inday Sara sa impeachment. Ngayon, malayong hindi mangyari yung mga haka-haka na gagawin ninyo at bababuyin ninyo ang saligang batas. Dahil nga, nagpupumilit kayo. Kung yung mga yung pagkaupo ni Senate President Alan Peter Cayetano hindi kayo nagpapatalo, di ba? Isang linggo pa lang, gusto nyo nang magkaroon ng kudita at bawiin. Ito pa kayang con-us, di ba? Gusto nyong magpatalo. Kaya totoo na talagang matagal nang minamaniobra ninyo o plano na baguhin ang saligang batas. Kaya yung mga pagpapaliwanag nyo yan na talagang hindi kayo at wala kayong kinalaman, puro makakasinungalingan lang yan. Hindi kami naniniwala na hindi ninyo alam yan at hindi ninyo gagawin yan. Senate building. Sabi ko 65 kasi yun ang request ni Senator Pimentel at the time. He was also thinking of increasing the number of senators. So 36 lang kailangan. So after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen, sometimes Governor Rudito Albano would be there, ex-Congressman Suplico, and several others. So ako naman, walang out of, wala naman seryoso sa pag-usapan. So I shared, sabi ko, kanina pala nung Di kami naniniwala na talagang biro-biro mo lang yan at hindi ka seryoso. Sa totoo lang, seryoso kayo sa mga katiwalian na gagawin ninyo. Kasi kapag hindi kayo, kumbaga, pag nabuksan na ang Blue Ribbon Committee, ayaw na ayaw ninyong malaman at makita ang mastermind. Dahil bukod sa mastermind, ayaw ninyong mabulatlat na kasama na yung pangalan ninyo sa isisiwalat ng 18 Marines. Ayan ang ayaw na ayaw ninyo. Diba? Kasama kayo sa maleta. Monday or Tuesday. Sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yun, hindi ko ikukwento kasi sensitive kung seryoso. And I also confirm the manifestations of several of my colleagues. Kung hindi maseryoso ron, di maganda. Diba? Walang matutuloy at hindi matutuloy ang pagbababoy sa saligang batas. Di maganda, di ba? Minority na never naming napag-usapan yan in as many caucuses that we held or we had in different places. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba
yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Wala po kami ibang pag-uusapan na kaya kami magpaplano na mag-take over sa Senate leadership para sa CONAS. Never. I confirm their state. Ang ibig sabihin, yung itataas ninyo ang antas ng Senado, kailan lang yun? Pero yung balak ninyong pambababoy sa saligang batas, matagal na nangyayari yun. O di ba? Eh di kasi nungalingan na naman yan. Dinadahilan mo na naman yung kredibilidad ng Senado para diyan, para lang mapagtakban yung CONAS. Eh matagal nang sinasabi ni Tuta Soto Nagagalawin niya yung saligang batas para hindi makaupo si Inday Sara. Yun ang balak nila, di ba? Eto ngayon pinagdadahilan mo yung integridad ng Senado. Eh kailan lang 'yan? Pambihira, mas matagal pa yung plano nyo para sa saligang batas kaysa sa integridad ng Senado. Hindi kasinungalingan at hindi nagmamatch sa mga sinasabi ni Lacson sa totoo lang. Clear statements, Madam President. So, kanina nabanggit ni Minority Leader Tito Soto na ang unang press statement ng ating distinguished Senator from Ilocos Norte, kaya raw babaguhin yung age of qualification. Itataas daw from 40 to 50 para ma-disqualify si VP Sara kasi hindi pa siya mag-50 in 2020. Baliktad po ngayon ang sinasabi. At baliktad doon sa katotohanan, dalang narinig ko usapan nila, ibababa yung age ng mga senador, hindi po si Presidente. Mga senatorial candidates, ibababa from 40 to 35. Sinasabi na sa video, di ba, ni Tuta Soto, talagang binabaluktot mo na naman para maligaw ang taong bayan, Lacson. Nagbiro pa nga ako, ng Presidente, Nagbiro pa nga ako, sabi ko, partner, para ba kay Vico Booking Soto na kayo? Sa totoo lang. In jest. Of course, Mr. President. Madam President. Yun po yung takbo ng usapan. So, paano nabuo yung istorya? Nakatakot-takot po yung mga video. Wala pong katotohanan. Kaya nung Walang katotohanan? Meron. Yan yung mga ebidensya sa social media na po nasa publiko na. Yan yung malaking ebidensya. Ngayon, pagsisinungaling ka, talagang lantaran ng kasinungalingan. interview po ako Diba? ng media, sabi ko, outright lies. Flat lies. Kasi hindi po totoo na napag-usapan doon na itaas yung edad, yung qualifying age, pagtapo ng presidente sa vice presidente from 40 to 50 para ma-disqualify. Nothing could be farther from the truth, Madam President. Nako. So, Grabe ka, with that, Lacson. I support the motion of the former Senate President, former Majority Leader Mick Subiri, na to strike off the record yung mga portions na offensive sa mga kapwa natin senador. Sir Lito, very disappointed ako kay, sorry, Senator Ping. Diba? Kasi Totoo dati lang, sobrang bilib ako dyan disappointed Alam mo, hirap na hirap ako mag-explain ang ganyan, no? Kasi even Nagbago. those kagaya mo na bilib, supporters niya, no? Kasi nagbago ang hihip ng mundo ay ng hangin at nagbago ang ikot ng mundo sa kaugalian at attitude ni Senador Ping Lacson. Di ba? Even some of those guys na previous staff niya na nag-retire na sa kanya or ano, tinatanong ako, ano nangyari kay Diba? Senator Yeah. Ping? At hindi talaga ako makasagot. Ang sinasabi ko na lang, mahirap kasing basahin si Senator Ping. Medyo inscrutable yan Pangalawa, introvert. Hindi yan, wala masyadong barkada yan except yung mga mista niya nung PMA, no? Tapos, mahirap siyang basahin at saka masyado siyang secretive, no? Hindi siya yung typical politiko na pat your back and all that, no? Hindi, no? Papasok nga yan sa airport, dire-diretso, hindi man lang magbatian doon sa mga naghihintay sa airport, no? Wala siyang pork barrel. Wala, hindi siya. Yun nga, isa kaya bilib na bilib ka sa kanya, correct, doon sa mga correct. ganon, no? Wala siyang pork barrel. Yan lagi ang pinagmamalaki niya. Di ba? Simula pa noon na pumungtong siya sa Senado. Pero, tingnan mo naman, lantaran naman siya. Malay natin, di ba yung staff niya, may kaugnayan sa Soler? Sino ba may-ari ng Soler? Di ba? Eh di yung oligarko, di may kaugnayan siya sa oligarko. Yun ang masama. Wala kang ang pork barrel, pero tuta ka naman ng oligarko. Yun ang mahirap. What do you think
why he changed. I don't He just know. got old. Tumanda si Ping. Hindi, kaya nga, miski na pagka nagkikita kami, hindi ko noon maitanong sa kanya, ano ba Yeah. nangyari? No? Kasi Oo. para sinus Isa lang ang nangyari. Tumatanda pero umuurong ang utak. Ganun, paurong na ang isip eh. batan mo siya. Yeah. And hindi ko naman gagawin kay Senator Ping yun dahil sa matagal ang pinagsamahan namin. Pero totoo ba, Chairman, nito? Siya ang kausap mo at iba pa na sinabi nila sa iyo, magandang ideya yung Constitutional Assembly o CONAS at ang mga senador ay gagawing 3 per region? At Sabay yun? paano mo nangyari yung usapan Let me tell you the story there, no? Okay. Meron kaming tinatawag niyang Thursday Eating Club, Thursday Lunch, no? Na ang membership niyan, iilan lang. Nag-umpisa yan nung 2001 pa. Ganun nakatagal yan. Tagal na. Oo, at ang mga naging kasama dyan, mga dating senador or incumbent senators, kilalang kilala mo yan. Ewan ko kung naging professor mo, si June Factoran, ano, sa UP. Brad ko sa Pero, Sigmaro. sa Sigmaro, oo. No? Kaya si Gringo Honasan, isa member, no? Si Rolex Suplico, kababae, kaprobinsya mo. No? Marami pang iba, no? Na si Boots Aquino, the late Boots Aquino, Oh, no? my friend. So, yung mga yan ang nag-aano dyan, no? So, every Thursday, we have lunch together. At, syempre, nagkakausap na kung ano-anong topics from politics to the, Personal. the personal, yung mga kung ano-ano, pati mga, minsan, kung ano-ano pinag-uusapan. Nung May 7, pumunta si Ping kasi hindi siya laging nandun eh. Hindi siya hindi pasulput-sulput siya. May 7 dumating siya doon. Tapos habang nagla-lunch kami, nagdi-dessert na kami actually noon. Bigla siyang sinabi niya, alam mo, na nung isang araw, sabi niya, nagpunta ako sa Soler kasi meron akong meeting. Pero pagpasok ko dun sa Soler, nandun yung mga security ni Senate President. At that time, Senate President pa si Tito Soto. Akala siguro, sabi niya, kasali ako doon sa meeting. Kasi nga, lagi naman kayo magkasama. Sir, dito ho. Pumasok naman siya. Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Bogie D, kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si Senate President Tito Soto, at yung Secretary Dong. of the Senate, no, si Dong Mendoza. Meron pa raw isang tao pero hindi naman niya kilala kung sino. So hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, ang pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution. No? Tapos, sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. So, sabi niya, pinag-uusapan nga kung 2 o 3 per region. So, since we have 18 administrative regions, sabi niya, 36 ang, kung 2, or 3 each, magiging, 54. Nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na, pero paano naman yung baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho ng NCR. Excuse me, maraming population, di ba? Hindi naman daw inano yun. Tapos, the next issue na pinag-usapan is, sinabi daw nung mga participants, kaya kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. So 2031 na mag-e-eleksyon ng legislature. Ang eleksyon sa 2028 will only be for the local candidates, governor, mga ganon, mayor. presidente. Oo. In fairness, wala siyang sinabi sa presidente. No? Oh, di ba? Napakalaking insulto para sa taong bayan ang ginagawa ni Tuta Soto at ni Bogie D. Dinadamay pa nila, may mga taong iba pa di ba? Imposibleng maglalaro lang kayo diyan at magsusugal lang o kung ano lang ang pinag-uusapan nyo. Yan dami-dami yung matataas na tao, tapos yun lang ang pag-uusapan nyo. Imposible, di ba? Yung walang kwenta yung pag-uusapan. Malamang at sa malamang, yung CONAS na talaga ang target ninyo. Kaya marami ka ng pinagmitingan ninyo. Diyan sa Soler, di ba? So I'm just recounting exactly kung ano yung Ano yung pinag-usapan. pinag-usapan.
Tapos, may sinabi pa siya na si Sen Tito nga, si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ang lower the voting the age qualification video. for President Diba? to 'Di ba? Yung interview ng bilyonaryo sa video na sabi nga ni ng reporter parang gustong ialaw ni Tuta Soto na para papasukin ang kanyang pamangkin na si Vico Soto. 'Di ba? Kayo ba umanga sa performance ng Vico Soto na yan? Sa totoo lang, wala naman naipatayong paralan yan sa Pasig eh. 'Di ba? Ang pinaganda lang niya yung munisipyo. Oh, 'di ba? 35. At sabi nga niya, si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20, kung hindi ko, Ang laki ng paghanga. Akala mo naman, humahanga mga taong bayan diyan kay Vico Soto. Lang yan, nag-ingay yan sa Kongreso. Nagtatalak-talak laban sa Diskaya. Grabe, pamumulitika rin ang ginagawa niyan eh. Manang-mana sa H, tipo niya. biniro daw niya ng ganon. So yun ang napag-usapan at wala naman akong doon sa column ko sa Manila Standard and in previous interviews, wala naman akong dinagdag doon. In fact, I omitted one aspect, one of the discussion points. Inomit ko yung sinabi na si Senate President Tito Soto gustong i-lower yung voting age, yung qualification, age of qualification. Kasi nga, pag sinabi ko yon para namang parang babanggain ko si Senate President, no? Na parang pinopromote niya this early si Vico Soto. Soto. Yes. So hindi ko yun binanggit sa column ko. But I talked about it as a plot. The title of the column was the plot, no? And I recounted it the way I'm saying it to you now. And then about hindi ko naman alam na magkakaroon ng reorganization ng Senate noong Monday na susunod. Kasi yung column ko ay submit that either Saturday or Sunday for Monday. Monday lumabas. Monday naman nagkaroon ng gulo sa Senado. So, immediately naman, itong isang TV channel or news channel, yung bilyonaryo, asked me to guest sa Spokes, no? So, nag-guest ako doon, I think Wednesday or Thursday, after the reorganization of the Senate. And I said it exactly as I wrote it, no? Tinatanong ako sino ang source ko. Ang sagot ko, hindi ko babanggitin yung source ko unless mag-deny Exactly. si Senate President or si Speaker Boji, mag-deny sila na nangyari yung meeting. Nag-deny sila. Oo. Hindi, hindi na dinideny. Deny naman hindi. Hindi umimik si Boji, Boji. si Speaker Boji. Umamin si... Labas na Hindi. parang lahat. Hindi umamin si Tuta Soto. Ang talagang nangyari talaga sila sa kanila diyan pagkatapos ng video, talagang nakaramdam ng kahihiyan to silang dalawa ni Pinky Lacson. Talagang nakakahiya rito si Tuta Soto. Video na ang mga ebidensya ng video na ang nagsasabi na talagang desidido siya na galawin ng CONAS. Dahil nga, ang talagang gusto niyang ipasok ay yung pamangkin niya na talaga namang hindi naman talaga na magandang performance niya ni Vico Soto. Napaano niya lang yung Pasig, mga tao sa Pasig di ba? Pero kung tutusin, wala yan sa kaligtingan ni Inday Sara. Sa totoo lang, walang nagawa yan May NPA ba sa Pasig na para walisin niya? Nakaranas ba siya ng ganon? Nakaranas ba siya ng walisin ng NPA? O wala, di ba? Sa Davao, nangyari yan. O, dami-daming problema sa Davao. Sa Pasig, wala na nga problema Puro mga papetik-petik na lang ang ginawa niya dyan. Totoo lang. Nung narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, Dito, napahiya si Tito Soto rito. parang pumayag ako. Oh, Sana tinanong nila yung source nila. Pumayag. nako, yan. Pagpapaliwanag niya na talagang lantarang kasinungalingan na naman ang pinagsagasa, sabi niya. Ayan, di ba? Ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Itong mga idea ng mga tao to Di ba? Kung nakikinig ka, narinig Sinungaling mo yung idea. talaga. Ikaw ba'y sumang-ayon na? Dahil narinig mo? For example, in my case,
Masangayon kami dahil nakakadiri ka, Tuta Soto, sa totoo lang. I have never been in favor of charter change. Never. Never, From the ah. day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas Nagpupuputak ka nga sa mga interview mo eh. Iyan yung lumalabas sa bibig mo eh. Di ba? Mag-ano ka ng saligang batas? Magbabago at gagalawin ninyo? gusto ko, CHA. CHA, not charter change. Ang Gumana na naman ang kapagkakomedyante ng senador na to. Di ba? Puro mga pilosopo ang lumalabas sa bibig sa totoo lang. kailangan natin, character change. That is what we need. Kaya kung let's say may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, mayroon silang mga membro, ganito, idea ganito, nag-idea ganito. Ay, ibig sabihin ba nun, mali na kagad ako dahil narinig ko? Ano? Did I agree? Ang sabi ko pa nga, if we're going to change or amend, not change amend, ang nabanggit ko. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang, sabi ko. At yun may Ganun kumbaga sa din yun. in jest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ng presidente? Ang senador, 30. Di ba sabi nga ni Pinky Web na paano kung sabihin ng tao na inaalaw mo para makapasok ang iyong nephew, di ba? Pamangkin mo si Vico Soto. Yan na yun eh, bulgar na bulgar ka na eh. Kaya dyan nakita ng tao na nakakadiri ka talaga, Tuta Soto. Sa atin 40 and 35. Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa isa sa comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50 para ma-disqualify doon sa Sara Duterte. That's not true, Mr. President, Madam President. That's impossible. I never said that. Di ba? I have nothing to do with Sinungalingan na naman. proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Di ba? Ano ba yan eh? Hindi pa pwedeng porque pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka lalabas dito na para bang ako yung nakikiisa. Alam nyo kasi kung bakit inilabas yan ni Senador Amy Marcos? Para mapigilan ang balak nyo. Plano nyo. Masamang balak ninyo sa Pilipinas. Di ba? Ganyan ang plano na yan eh. Ngayon, kaya nilabas ni Senador Amy Marcos para mabulgar na ang mga plano nyo. Mabulgar ng taong bayan ang mga nakakadiri ninyong plano. Di ba? Hirap na hirap ang taong bayan sa mga krisis sa gasolina at sa kuryente. Tapos, ganyan pala ang ginagawa ninyong plano. Wala kayong iniintindi, kaya naman pala bumagsak ang Senado eh. Hindi na naipagpatuloy ang flood control eh. Di ba? Impeachment. Ganadong-ganado kayo nung ikaw pa nakaupong SP. Pero nang mapalitan ka, yun na, binubuhay ninyo ang CONAS para mapalitan. Talo na kayo sa impeachment eh. Kaya yan ang plan B ninyo. I have nothing to do with the allegations of Chacha. I heard the proposals. I never brought it up to Pasinungalingan na naman. my colleagues. Any one of them. Hindi ko Naku. binanggit eh. As a matter of fact, there was Naku. one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had the board meeting. Tapos sabi ko, tama-tama, Halatang sanay na magpaikot ng utak at ng taong bayan nitong si Tito Soto, no? Sa pamamagitan ng matatamis niyang mga salita. 'Di ba? Ayan oh, ayan yung hipokritong tumagal na sa Senado na talagang gumagandang paliwanag pero basura ang bibig, 'di ba? Basura ang ugali, 'di ba? Alam niyo kung bakit tumanda ka sa Senado pero hindi mo inaalala ang kahirapan ng taong bayan dahil nga sa pamumulitika mo. mali siya ng pasok. Andun lang kami. Well, it's not a room. It's just the VIP area. that's Todo open, kasi very open. nungalingan. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa nyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional.
Gusto nila di gawing ba? 30. Lumabas sa bibig nyo. Tama, yan na yun, di ba? Di na lumalabas na nga sa, sa bibig mo, na talagang meron nga na nangyayaring plano para sa Kunas, di ba? Tagal na. Ang mga senador, sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. So Hindi. yung mga source na Hindi kami naniniwala na joke yun. Talagang ginagawa mo na yan at ginagawa nyo na ni Bojidi yan. Talagang plano nyo na nagalawin ng saligang batas at babuyin at gagawin nga yung Kunas na yan. nakikinig ng mga kwento, parang they make it sound sinister. Mag-iingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Yung nag-usap kami, nakita kami. As a matter of fact, Nangyari. you will not be surprised. You should not Nangyari be nga. surprised if I often see Bojidi. Because Bojidi is my golf mate. Ang mga golfing friends namin, every now and then, nagkaka-dinner kami. And during that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meet Pwede nyo naman pag-usapan yan after golf, di ba? Di ba? Madali lang naman. Okay yan. Kung sa kasalukuyan nag-golf kayo, pwede nyo na rin pag-usapan tungkol sa golf. Di ba? Iba na yung talagang nag-set up kayo ng magandang location at sama-sama na nag-set up kayo ng kung kailan at kung saan ang exact location para mag-meeting kayo. Tapos golf lang ang pag-uusapan ninyo. Golf lang. Di malaki kabalastugan yung pinagsasabi mo. Di ba? meeting daw kami dahil sa Chacha. Parang ganun ang dating eh. That's not true. Ang talagang topic namin was the new TW777 of Honma Meres. It's a new set of clubs. Nakakatawa. Speaker Grabe. Boji was telling me that he wanted to buy it. Asked me if I tried it already. Wala naman Kami niniwala mga sa'yo. golfing buddies na grupo. Even Dom Mendoza was there because Dom Mendoza is NPC also. He's the Secretary General of NPC. So pagka nakikita-kita kami almost, every 2 weeks? Every month we have an NPC meeting. We always miss you, Madam President, because you seldom attend. So hindi dapat masamain kung nag-uusap-usap ang mga politiko, kung may mga idea mga politiko. That's why I really take offense. I take exception to what was presented. Yeah. But I don't Napahiya kayo sa care ginawa about ni the other Ivy, no? or the other things that were mentioned. But as far as the issue of my involvement in Chacha is concerned, I vehemently deny. Hoy, Ano yan? grabe. Si Tito Soto ang sinabi, mali yung narinig na yan. Yung meeting sa East Ocean, nga ka-meeting ko, si Speaker Boji, tsaka iba pang pinag-uusapan namin golf. No? At hindi yan, so, ako naman, and I talked with some of my friends, political friends also, some congressmen, and some of the people who were present when, kasi, siyam kaming nandoon eh. 10, including myself. I mean, Yeah. no? Kasama doon isang governor, isang incumbent governor, isang incumbent congressman, isang dating congressman, retired na congressman, no? Tapos yung iba puro private, either businessmen or they're already in the private sector. So, tinanong ko rin, nag-usap din kami after that meeting, bakit kaya binulgar ni Ping sa atin yon? We asked ourselves, Isa pa bakit yun, kaya? tama. Yan po, no? Hanggang dito na lamang po. At syempre, napakinggan po natin ang talagang balitaktakan ni Atty. Guanzon at ni Miss Cathy Binag at si Mr. Lito Banayo. Kaya hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.